na nag-apologize siya. So, wala kitang problema doon. As long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plakang 8, which karapatan niya gumamit, pero hindi siya gumamit, just shows na hindi siya abusado. Kaya Grabe, as long as hindi tumakas, hindi nagmura, it's okay to break law. Hello mga kadunatics, this week lang, alam nyo ba na ang anak ni Raffy Tulfo na isang congressman ay nahuli sa bus lane? Though hindi niya ginamit ang number 8 na pang congressman na vehicle, pero the fact na ikaw ay lawmaker, you're part of it, tapos lalabag ka sa batas, it's very shameful. At ngayon, in-interview yung tatay na si Raffy Tulfo. Pakinggan nyo, if you are into really like a personality reading, the way siya sumagot, yung mga statements niya, it's really non-apologetic. It's like saying, it's okay to break law as long as pinagbayaran mo. Grabe, itong si Raffy Tulfo, ay nako, nakakainis talaga. Especially na itong si Raffy Tulfo na pag may viral na video ba, saka lang lumabas. Anyway, sinama ko na din ditong iyak na si Lina. Let's go. Oo, flag down. Nabalitaan ko lang actually kagabi. Yeah. What happened, sir? Tumakas ba? Tumakas yung Na-issue daw po ng ticket. na-issue. In-issue. Using the bus lane which is limited sa Okay. 5 hours. Okay. Sir. So, hindi tumakas. Hindi, tumakas o hindi. Pag hindi tumakas, wala akong nakita problema. Pag hindi siya ng abuso, Alam niya naman kung ano nangyari, hindi tumakas. Hindi talaga tumakas. Alam niya, bakit tanungin niyo pa? Di ba? It's power tripping. Like, bakit? Okay lang na lumabag na sa batas as long as di ka tatakas. Bakit tumakas ba? Tingnan mo, the way siya mag-act, tapatawa-tawa pa, like, what? My kulay. You're a senator. Ang iyong anak is a congressman. What? Let's go. hindi nagmura, wala akong problema. At naka-8 bang plaka niya? Hindi. Yung puso. Lumabag ng Regular batas. plate lang, sir. Pero yung gumamit, sir, Oo, yung dumaan siya mismo. tayo na 5 hours. Well, inadmit naman niya, hindi naman siya sinungaling at nag-apologize siya. So, wala kitang problema doon. As long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plakang 8, which karapatan niya gumamit, pero hindi siya gumamit, just shows na hindi siya abusado. Kaya Grabe, as long as hindi tumakas, hindi nagmura, it's okay to break law. What? It's okay, lumabag. Trust me, ang logic ni Raffy Tulfo na wala na. Sumama sa pag-facelift niya. Nako, kakaiba talaga. Nakaka-irita talaga. Let's go. it so happened na nagamit niya yun at it seemed in the driver. Ang pagkakaalam ko ata, nagmamadali siya. Yung driver niya ata ang pumasok doon sa plastic. At pinagalitan ko siya. Pinagsabihan ko, pinagalitan ko. Yung anak niyo, sir, ang pinagbantan. Pinagalitan ko at nag-sorry sa akin. At sabi ko, mag-apologize ko sa lahat. And that's it. Okay. Sir, sino po sakay niyo? Siya sa condo. Aside from you. Siya. The 47th session of So, decision ng driver, sir, hindi decision ni Coco. Na dumaan. Ganun ata. Dahil ang mamatay. So, kinausap ko si Rob tungkol dun sa insidente at Wow! Wait. Pwede ba? Driver ka lang, tapos congressman yung sakay mo? Ha? Congressman yung sakay mo. Ewan ko. Tayo lang inutot ni Raffy Tulfo na to. Kaya mo ba as a driver na mag-break ng law while the congressman is on your vehicle? Like you're only a driver? Sa tingin ni Raffy Tulfo na sariling desisyon yun ng driver? What? Nawala na talaga yung logic ni Raffy Tulfo. Magaling lang talaga tong si Raffy Tulfo sa rough in action niya. Kung pagalitan yung nireklamo doon, parang, ay nako, dapat yung approach mo in front of the reporters, in front of the public, like, oo nga it's so unfortunate in behalf of my son, I'm sorry for that as a senator, na ganun ang nangyari. I made sure na pagbabayarin niya, I made sure na nag-apologize siya. Ganon! Hindi yung patawa-tawa pa na,
Okay, bakit tumakas ba? Bakit nagmura ba? Inabuso niya ba? Ano palang tawag dyan? Ako. Rafi. Comment down below mga kadonatics kung ano sa tingin nyo sa reaction ni Rafi Tulfo. But for me, hindi nabenta sa akin yung reaction na yun. Anyway, dito na naman tayo sa pangako ni BBM. Puros pangako na lang. I think 3 years niya na. Walang nangyari. May pangako na naman siya. Job opportunities daw para sa mga provinces. Galing to sa isang malaking media news sa Pilipinas. Pero yung comment doon, nako, basahan yung mga comment doon. Puros negative. Wala nang naniniwala sa kanyang mga pangako. Kasi nga, palaging napapako. Very existing of Noynoy Aquino. Kasi ganito, ang ganda manalita. Di ba? Flowering words. Typical politician. Pero walang nagawa. Let's watch it. Sa araw na ito, ang pagkasabi sa akin, ang nakapag-register 18,000 sa ngayong araw. Sana naman yung karamihan dyan ay makahanap ng trabaho. Kaya ito po ay parang pilot project din po ito eh. Dahil nakita namin, nung ginagawa namin kasama nga ng SM, napaka-successful. So sabi namin, subukan natin na dalasan. Kaya ito medyo pilot project ito. Kung maganda ang maging resulta, ang plano talaga namin ay gagawa kami ng ganito ng isang ganito bawat buwan para mapuntahan. At hindi lamang dito sa Maynila, kung hindi sa iba't ibang lugar din. At para naman, kahit na hindi na kailangan mapunta dito sa Maynila, sa NCR, at puntahan natin yung mga nais mag-apply sa iba't ibang probinsya sa labas. Kaya po, pagka nakita natin na marami tayong nailagay, na ipwesto sa magagandang trabaho, yung aking nabanggit na mga quality jobs, kapag nakita natin, pagpatuloy po namin itong programa ito para lahat naman ng ating mga kababayan ay mabigyan ng pagkakataon upang makahanap ng magandang trabaho para sa kanilang hanap buhay, kanilang pamilya, at kasama na rin dyan para sa Pilipinas. Kaya maraming salamat po sa inyo, sa inyong lahat, sa inyong pagkilahok dito sa aming job fair. At good luck sa inyo na makahanap ng magandang trabaho dito sa job fair namin. Magandang umaga at maraming salamat sa inyo lang. Good luck pa rin sa inyo. Kung may 18,000 or thousands of applicants, good luck sa inyo. Kung makahanap kayo, basta kami. Andito lang, may trabaho. Ewan ko kung that is the right approach, na good luck na lang sa inyo. Ano sa tingin niyo mga kadonatics? Kung nainis kayo kay Rafi Tulfo, ewan ko kung nainis kayo dito. Panoorin niyo yung original video. Halos lahat ng comments doon, puros negative. Like, wala nang naniniwala. After a few days or weeks, mawawala na naman tong ganitong proyekto na to. Ewan ko na lang. Pero, ay, nako. Pilipinas. Mahal ko ang Pilipinas. Bye.